para malampasan ang mga balakid. Nang malaman ang layunin ng buhay, alang-alang sa kinabukasan, para tumanggap at magbigay sa kapwa. Ipagbunyi ang mga bata, ang gabay at tagahilom ng hinaharap. Gusto ko mahimong doktor. Gusto ko mahimong teacher. Gusto ko mahimong engineer. Alang kaninyo. Kadaghanan sa among mga ginikanan walay insaktong panginabuhi. Tungod sa kalisod, daghan kanamo dili maka-eskwela. Tungod sa kalisod, kulang ang among nutrisyon. Alang kaninyo. Ayaw kami kalimte. Ayaw kami kasagdi. Ayaw itugot nga ang among edukasyon ug ang among panglawas mabutang sa alang-alang. Alang kaninyo. Naa sa inyong gahom ang paghatag kanamong mga kabataan, ang kaigayunan nga matuman ang among mga damgo, ug makaangkon og maayong panglawas. Ang edukasyon ug maayong panglawas dili lang namo gikinahanglan. Dili ang among mga katungod. Mayong adlaw ug welcome sa programang Talakayan hatod kaninyo sa Philippine Information Agency. Aniya kita karon nalukad sa buhatan mismo sa DSWD aron pagsuki sa selebrasyon no kabahin sa Children's Month celebration ug kauban nato ang mga personahe sa DSWD walay lain kundi ang Regional Information Officer si Ms. Charmaine Padlas. Maayong buntag ma'am. O kauban sab nato si Ma'am Delia Maravillosa, ang Case Manager sa Reception and Study Center for Children. So aron sa paghatag nato no og background kung unsa kining celebration all about, ato ang paminawon si Ms. Charmaine, ma'am. Yes, maayong buntag, Jory, no? So, ang DSWD karon na kitay mga na-line up ng mga activities in celebration of our Children's Month, and that is the month of October. So, dinhi sa ato ang rehiyon, ato ang hatagan o mando ang atong mga kauban gikan sa local government units o sa centers and institutions. So, for this month, we have lined up a motorcade or depende sa local government if gusto sila o parade. And then naaputay folk dance contest, storytelling contest, declamation contest, naaputay pantomime, literary musical contest, mga symposiums, search for king and queen sa atong mga kabatanunan, mga dance contest, nursery rhymes contest, draw and tell contest, solo singing contest, and poem contest. So, kini siya nga mga aktibidades ato kining line up tungod kay gusto nato atong gusto tagaan og panahon o ang ato ang mga kabatanunan no kay kani nga month ato munggong gi focus ang atong attention sa ilang mga katungod dinhi sa atong rehiyon no. So asa man siya ipahigayon, ma'am, usually nga mga activities? Ato actually naghatag kita og letters sa atong mga partners gikan sa local government units. So kita naghatag kita og mga proposed activities sa ilaha. Depende na dayon sa atong local government units kung unsang activities ang ilahang gusto himuon dito. I see. So paminawon sad nato si Ma'am Delia, ma'am, unsa man ni ang kalihukan sa Reception and Study Centers for Children? Pwede na ito matagan og idea ato mga kauban sa media nga aniya usab dinhi karon? Regarding sa ato ang celebration sa National Children's Month celebration, dili lang RECC but ang 3 centers na naa dinhi sa SWD compound, ang RECC, ang Regional Haven for Women,
with their dependents, mga children, and ang Home for Girls naghiusa sa conduct sa ato ang mga activities, no? Last October 4, we have Grow and Tell in line sa ato ang tema, no, sa National Children's Month. And nagpahigayon sa taog poster making contest sa atong mga kabatanunan nga naadin kasulod sa atong mga centers. And karong Bernes, October 25, natay film showing, no, in line gihapon sa ato ang tema. And natay culmination, awarding sa mga bata katong nag-participate karong October 30 dinhi sa ato ang DSWD conference room. And ang programa nato sa ECC natay ga-cater ta sa mga bata nga abandoned or mga kinitan nga mga bata or kinahanglan og temporary care, no, kung dili ka kaya ang ginikanan or gibilin baka sa mga ginikanan. So sa pagkakaroon ang RECC dunay 23 ka bata nga naa sa atong center atong gi-cater. CC og sa mga activities nga gipasikat nato for the celebration. Unsa pay mga programs, regular programs sa DSWD in support to children? Ukid nga programa sa DSWD nga naghatag kita og dako nga atensyon para sa atong mga kabatanunan mao ang Pantawid Pamilyang Pilipino program, no. Ang kaning Pantawid Pamilya naghatag kita og cash grants para sa atong mga kabus nga mga pamilya para sa edukasyon o maayong panlawas sa ilang mga kabatanunan. Ang kini nga cash grant dili lang nato ni basta-basta ihatag sa ilaha, pero ato pod ning gihatag naapod sila mga responsibilidad nga kinahanglan nila buhaton para makadawat sila sa maong hinabang. So ang kaning Pantawid Pamilya nag-focus kita para sa edukasyon sa atong mga kabatanunan, no. Unya ang usapod para sa ilang maayong panlawas. Ang ato ang mga ginikanan nga qualified sa Pantawid Pamilya, gikinahanglan nila nga ilahag yung ipa-eskwela ilang mga anak nga at least 85% ang ilang school attendance. And aside ni anak, kinahanglan nga na ay regular check-up ang ilahang mga bata. So siguro at this point, no, we'd like to join our friends from the media who are here with us para sa ilang mga pangutana sa atong bisita. Iti una mangutana? Yes. Something to do with the recent happening katong sa artista na si Freddy Aguilar ba? Naatay move na i-investigate sa DSWD ang kanang situation kung between the relationship, and then then it goes maraming gawas na po ang curiosity o ang interest na what happened sa katong naitabo sa the Freddy Aguilar case is murag tip and iceberg lang yun siya. And I'm just curious if DSWD, regardless sa naitabo, before na naitabo na balita na kaning gitawag na May-December affair with minors, naabay tayo mga studies or cases na DSWD has been monitoring such situations kung asa ang bata is having murag na intervention ng disability sa mga anak na cases. Probably mas maayo siguro kung na-context sa regional level, or are we monitoring this kind of activities or cases, situation like this? In terms sa monitoring, no, ang bata manggod kung nag-edad og below 18 is considered minor gid siya. So wala pa gid siya na kanang decided unsa ba gid ayahan gibuhat karon, or firm ba gid siya sa decision sakto ba, no, kinahanglan pa gid og guidance sa ginikanan. So in terms sa monitoring, ang local government units na may tagsa-tagsa nga ahensya, no, nga CSWD, SNK-City, and MSWD, sila ang in charge ana. So once naay mga bata, actually natay mga bata pud gi-refer nga naay nga kaso relationship with older sa ilaha, sila minor, gi-refer din sa ato ang ato buhaton is counseling, no, sa bata ug sa ginikanan. Kung iana man gud na consent ang bata, dili man gud nato siya mapasagdan, kailangan pag siya og counseling. Apil ang inahan, ang amahan kinahanglan i-counseling, and then ato po siyang i-refer sa local government unit nga in charge, no, kung asa sila nabilong.
So mo na ato ang mahimo, counseling ra gyud, and wala man po tay monitoring system para pag-trace sa mga bata nga nag ingana ang ilahang cases. Makahibalo lang taog na i-referral din sa ato ang center, no? So mo yes. Follow up po kaning based on observation analysis especially sa mga rural areas, we cannot not avoid the fact na nabi anak kakita po, especially let's say tribal related sa culture, ganun sa mga tribo na sayang mga younger nila na, or let's say sa legal kuhan below 18 na yung mga arranged marriages, na yung mga kuhan. So within sa region lang nato, are we receiving cases like that often or seldom lang, or kung sa ikuan na with regards sa kanang beliefs nila or sa cultural values nila? Kung sa ilang kanang values, particularly mga IPs, dili man gud kahit na man gud sa ilahan, no, murag ilahang culture ba, ilang tradition, ilang policy. Kung walay mga complaints, no, nga moabot sa tua, dili ta makatake og actions as basis for intervention. So ato man nang kung na yung mga issues ana mo hapit sa na siya sa MSWD or local, no, social welfare office, ay maabot sa ato if in case wala intervention nga ilang nahatag or kinahanglan sila technical assistance from the regional office. Alam po ko idugang, no, aside ni ana nga we are just waiting for referrals, gusto magud nato nga ma-prevent pod na, and kana siya nga mga issues ga kahitabo na siya tungod of mga lack of education gihapon. So sa part sa DSWD na atay gitawag nga family development sessions, ginahimo ni siya sa atong mga pamilya under the Pantawid Pamilya. Apil na ni ini ang ato ang mga IPs. So ang kining atong mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilya o ang atong mga IPs, no, ga-attend na sila family development sessions wherein sila gina-edukar na sila sa mga katungod sa mga kabatanunan, unsay mga kinahanglan buhaton sa mga ginikanan aron maprotektahan ang mga katungod sa ilahang mga bata, no. Apil na pud ni ana ang unsay mga implication kung ang mga bata maabusar ba sila, unsay mahitabo ni ana, kay kana siya nga issue, kanang Freddy Aguilar nga issue, that is already a form of lack of education sa iyahang part, no. Kinahanglan gid siya nga not only sa iyaha per se, pero everybody should know nga ang atong mga minors, they also have rights, no. They have a bright future ahead, so dili nato sila i-take advantage po just because of their age. That's all. Karon ko man kuno kabot nga uwa man ko katungog sa istorya nito ganiha. So ang ako lang observation o sa kapamutan na murag sumpay lang ining iskutan nga age level. Ngani magong age level nato nga kanang ang minors are those below 18, di ba? Kani nga balaod good antiquated naman kay siya kay ano modern na kaya ang panahon karon. Sa ato na makaingon ka nga below 18, inosente pa kayo kay wala man ang internet ato na, walang TV, walang radyo. Pero karon naa na tanan. Makita ninyo nga below 10 years old, daghan na kikamauan gikan sa teknolohiya, paingon sa sex. So ang akong pangutana ba kay kaning age level dili naman din sa practical, antiquated na, karaan na. Naabay initiative gikan sa inyong opisina para ipaabot sa atong mga magbabalaod nga ang ngayon na ius-us ang age level. Maybe from kuan kay ano man no, dagkang kayo mga bata nga above 10 lang, no, below 15. Kung pa na tayo muhimo og mga krimen, dili na nanimong tao mga waybuot, mandunggab, manlakni, tanan man nga salaot sa atong katilingban, mahimo na nila mang-rape, mga abuso. So katawang pangutana na ba'y initiative ng gikan sa opisina para i-propose nga i-reduce na din ang age level.
Yes, thank you sir no. Frankly speaking wala pa gyud tay ing ana nga kining murag proposal no nga atong ipaubos. Pero tinuod to imong giingon nga naa na gyud tay mga kabatan-onan nga naa na sila mga aktibidades nga out of control na gyud no. Dili na maski ilang mga parents wala na sila kabalo sa gabuhaton sa ilang mga anak. Pero mao ka na nga gikinahanglan gyud pod nato ang tabang gikan sa atong mga ginikanan nga maski ing ana ilang mga anak naagyapon sila dako kaayo nga role sa pagpamalakad no sa ilahang mga bata. So ang kuan lang namo ana is ang so far nga among na intervene lang para ni ana katong ato ang sa Pantawid Pamilya kay namatay mga family development sessions. Aside ni ana nagpartner pud ta sa mga local government units. So namatay mga social workers na assign diha. So ang DSWD naghatag kita og technical assistance sa atong mga social workers sa LGUs. Sa DSWD regarding sa atong mga kabataan na naa sa kadalanan ng pagkakailos o clearing makaayo sa atong syudad na nasa Divisoria na kanatong mga kabataan na murag wala pa siguro pasagdi pero murag gigamit sa ilang ginikanan aron mga mata. So unsa na gibuhat sa DSWD o although this is a regional office, you will say there is the city DSWD who will take care of that. But as DSWD as a whole, since this is a National Children's Month celebration, it is a national problem. It's not only a problem in Cagayan de Oro, but it's a nationwide problem about our, let's say, street urchins na puno na murag luwi biya tanawon pero hindi sila gigamit ang mga kay inosente kay mga bataas. So unsa na ang concrete actions sa DSWD to address this problem na ang mga bata gigamit nga naa sa kadalanan ng mga kilos. Actually, ang National Agency sa DSWD may programs for street families. Only lang no wala din itong focal person for the programs and services, but isa na siya sa ato ang focus sa ahensya sa pagkaroon no tungod nagdaghan ang pamilya nga naa sa kadalanan, but di man na siya mahimo sa national agency kung walay coordination of participation sa ato ang local government unit in partnership gihapon. But we have natay program and services for street families and children. Gusto lang po na ako idugang Sir Butch no nga naatay ang DSWD ga implementar karon sa modified conditional cash transfer. Now kaning modified dili na siya mao tong gitawag nga regular Pantawid Pamilya. Gitawag nato nig MCCT tungod kay ang iyahang focus katong mga families in need of special protection, including those children in need of special protection. Ang mga children in need of special protection apil ni ana ang katong mga street children nato ug mga street families. Ang kini sila nga mga pamilya ug mga kabatan-unan parihag gyapon sa Pantawid Pamilya nga intervention no gahatag gyapon tag cash grants dito sa NCR nga region kay sila man ang pilot area. Naapod gani sila intervention nga naghatag og mga balay no or naghatag kitag mga shelters para sa atong mga street families nga ug mga livelihood nga mga interventions para ni ana sa ilaha kay instead of mag-adto sila sa mga kadalanan no mahimo silang mga mendicants tagaan sila og livelihood no gikan sa DSWD, and at the same time ang ilang mga kabatan-unan ato na silang ginapaeskwela or through DepEd na sila'y ALS no alternative learning system. So ang kining MCCT hopefully after NCR tanan na dayon regions maka-implementar niini. Sa karon dinhi sa atong region nag-implementar kita sa MCCT, however ang atong focus is katong mga victims nato sa Sendong o katong mga families in need of special protection sa mga war conflicts in Lanao del Norte. But so far here in our city sa Cagayan de Oro wala pa kini siya nato gi-implementar aside atong Sendong victims pa lang. Gusto sa may bawan kung pipila sa atong kapatan-unan sa giyon na nahimutang sa sitwasyon where they are in conflict with the law.
Pinaghanap sa mga kapatanunan ng atong mga minors nga makakommit of crime in connection with Ben's concern nga asa na sila karon kung saan na ang DSWD kaya hindi magmalipayan na itong sitwasyon kung hindi mga bataan magpabilin nga mahimong talang obstacle sa development because they are being neglected by government. Children in conflict with the law sa RRCY na nasa hinuog na himutang mga 51 ka mga bata ang nadiha karon no sa Regional Rehabilitation for Youth. So naay mga interventions na atay in-house psychologists no to provide psychosocial activities para sa ilaha, and then naay mga alternative learning education na gi-provide po no skills training if in case mabalik sila sa ilang community, at least ready sila no para pagbalik dito sa ilang komunidad. Gusto lang po na mo idugang Sir Butch nga ni adtong last week October 18 ato pong gi-inaugurate ang Bahay Pag-asa. Usa kini siya nahimutang karon sa Misamis Occidental sa Tudela, munisipyo sa Tudela. Kining Bahay Pag-asa gihimo ni siya in partnership with the local government unit. Kining Bahay Pag-asa mahimo na ni siyang residential facility para sa atong mga children in conflict with the law. Aside ni ana naapod tay Bahay Pag-asa karon sa dinhi sa Misamis Oriental. I think it is in Malitbo, Claveria, in Claveria. And then dugay na ni siya nato gi-inaugurate I think 2 years ago. So kani siya nga mga facilities, they are ready to provide residential facilities to our children in conflict with the law, and we also have social workers there to give intervention. Pila ba kayo or children ang nasa region? Do you have a number or a population of children that we have in the region? Sa Hinguog City no, sa regional reception for katong sa youth in conflict with the law, mga 51 sila ka bata dito. Also nagtaas ang increase sa referrals for second o third quarter no, because of katong mga cases nga kanang gi-file sa court starting atong December, mga ingana nga mga bulan. So karon taas ang increase mo po na siya na observations nga taas ang increase sa admission sa kanang children in conflict with the law sa RRCY Hinguog. Well dinhi sa HG kaning kay mga bata man no tanan sir imong gipangutana sa region, naatay about 40 o 48 ka bata nga abused children po na sila no, nga kanang mga sexually abused children, mga women, mga batang babae. And then sa ato apod sa RCC natay 23 ka mga bata diha karon. So naay mga abandoned kanang foundling, mga temporary care kay tungod ang ginikanan dili pa ka provide kay tungod na sa jail, mga or gibilin ba kaha no sa ilahang mga silingan. So mo na ang mga bata din sa tuwa sa DSWD centers and facility. So nga mga inputs ang nahatag ni Ma'am Shermaine, so we'll wrap it up later no. So dawato na to ang pangutanan ni Sir Ray. Tungkol sa pangutanan ni Sir Boots katong ginaingon nga ayuda sa mga kabataan nga galatagaw sa kadalanan sa syudad. Doon na mo ayuda usab ngadto sa CSWD na cooperation niya kan sila mga bata mahipos niya din doon rin. So far ilang gina-implement ang one per one daily totally nga na-implement nila. Kaya gabait niya to tapos kurang na butang to nga alanganin kay ulan-ulan. Tapos ato nga tayo mo wala yun. Pero hangtod yun wala kami update kung sin ilang mga plano sa CSWD through sa inyo na kamoy regional na buhatan. Sir, no, we are actually partnering with the local government unit, pero
when it comes to data, ang CSWD ragyod ni ana, no, pero ang amo lang yung mahatag sa ila nga intervention is through technical assistance sa ilaha. We have regular meetings with them, and appeal ni ana nga mga agenda is ang interventions nga gihatag sa mga street children. Ang DSWD na atay gitawag nga Social Welfare and Development Forum. Diha nato mahibaw-an ang mga accomplishments sa kada munisipyo ug syudad dinhi sa rehiyon. Diha pod nato mahibaw-an kung unsa na ang ilahang mga nagkalain-lain nga gi-identify nga interventions para sa atong street children. But dinhi sa ato sa Region 10, sa DSWD particularly, ang ato lang yun is ato ang monitor ang pag-implement sa Pantawid Pamilya sa atong mga kabatanunan. Before we go kabutch, dawaton sa nato si Kuan sa Magnom. Kaya na pamaagi ma'am ka na nga action mo yung mag-assure sa mga katawan nga dili yun, walay misag usa ka politiko na makapatangtang sa listahan sa beneficiaryo sa 4Ps. Na itong gitawag ng mga EPAL, no? So, naatay gitawag nga bawal ang EPAL dito campaign. Usa ka na siya ka-kampanya nga gi-implementar sa DSWD in partnership with DILG and COMELEC. So, naatay tripartite memorandum of agreement nga nahimo atong October 1. So, kani nga kampanya atong gitagaan og impormasyon og atong gi-encourage ang mga Pantawid Pamilya beneficiaries nga kung adunay mga running candidates, no, karong election nga ilahang gigamit ang programa para sa ilahang advancement sa ilahang posisyon, no, or political advancements nila. Kinahanglan gyud nga ilaha kining i-report binhi sa DSWD, sa DILG o COMELEC kay ato nang gitawag nga EPAL. Dili manggod ang politiko makapatangtang sa mga beneficiaryo gikan sa listahanan sa Pantawid Pamilya. Only the DSWD can delist or enlist beneficiaries to its program kay it's a national government initiative, no, dili na siya sa local government unit. So walay lain ang makapatangtang sa ila ang DSWD ra gyud. Mobase pud kita sa pagtangtang sa ilahang compliance sa conditions sa programa sa Pantawid Pamilya. So mo specifically ma'am, how can we assure people gyud nga wala gyud kanang wala dili maka-intervene ang politiko sa DSWD? Ang ato alang gyud ni ana, no, dili ta makahatag gyud nga kung kanang kampanya kontrolado nato ang tanan. Kay naa man gyud mga politiko nga whether they know about the campaign or not, ilaha gyud nang gamiton ang programa, no, for their own benefit. Pero ang ato lang gyud is to inform the beneficiaries nga dili na siya tinuod ang DSWD ra gyud. Unya ang ato apod is we have partnered with DILG and COMELEC. If they receive reports nga naay mga certain politicians nga ilahang gigamit ang programa, ang DILG ug ang COMELEC, they are going to give mga guidelines kung unsaon og due process kung unsa ilang mabuhat sa usa ka running candidate. So naa sa ilaha manggong mandato ang maghatag og sanction or penalty. It's not the DSWD. So ang DSWD lang nga part is to give the information sa atong mga beneficiaries. Last na lang ma'am. Yung human development session kada month. Gina-appeal ba na ni ma'am? Gina-appeal ba niyo na o pag-ingon sa mga katawan nga wala gyud kalabutan ang isa ka politiko sa kanang programa sa DSWD? Yes, ato nang gitawag nga family development session. So ang atong mga municipal links, mga trabahante na siya sa DSWD, they are the ones handling the family development session. So kana sila apil na sa ilahang agenda sa ilang session nga pag-inform sa mga beneficiaries about our Bawal ang EPAL dito campaign. Thank you. Children is humongous. And one concern I want to know kung unsa na ang ibuhat sa General Office regarding VAUC, especially the C. So, asa na ta karon kay murag ang abuse sa atong kabataan sige ra magyapon. So, every now and then we see children crying because they were abused. So,
in one way or another by their parents or by their peers or by the community. So, asa na karon ang DSWD sa mga programa sa Bausi, especially ang C. Ading sa Bausi, na ay binulan nga panagtigom ang komite sa Bausi, no? Gilangkuban sa nagkalaylahi nga mga ahensya o mga head sa mga local social welfare and development office sa pag-track, including katong mga child trafficking, no? Na ay monitoring ana kauban ng ato ang mga PNP sa during meeting. And then, naapoy pa nagtigom regarding sa katong family, mga family activities or mga unsay kalambuan sa matag pamilya, no? Na ay inter-agency committee meeting regarding sa family and total and different pod nga committee para sa Bausi. Regarding sa children natong nga aktibidad, na ay mga technical assistance gi-provide ang local ang regional office sa local government unit pinaagi sa atong mga community-based social worker. If in case na ay mga reklamo regarding abuse, ang atong community-based social worker, atong mga social welfare officer 2, no, gi-assign sa matag area, maoy mo provide of technical assistance kay tungod devolve ang programa sa devolve na magud ang social services. So ang ato ang mahimo is provide technical assistance and to capacitate mga local social workers to handle mga cases about children. But kung dili makaya sa local government unit, so endangered kibali ang bata dito sa LGU, so mo nang ibutang ang bata din sa ato sa center for further intervention and therapy. Yes, if DSWG can lobby in Congress to pass a law penalizing parents na wala magpakabana sa ilang mga anak. Dili maguli siya nga DSWD nga concern. Ang problema kasugod sa ilang pamilya. So, posible ba na doon ay balaod mo mga ipasa sa Kongreso aron sa pag-penalize o sa pag-punish sa mga parents? Ilan as I said a while ago about mga children na nasa kadalanan na igamit sa ilang ginikanan ng mga warta. So, is it possible for this country to have a law and pass and enforce to protect the children from their own parents who abuse them? Sa karon wala pa gitay concrete nga law nga specifically nga to penalize no ang atong mga parents, but we do have the Republic Act 7610 protecting the rights of our children. So I think it will not only focus on people nga dili nila relative or not in any relationship with our children, but it goes beyond strangers. Apil na ni ana ang mga parents, ang mga relatives nila. So the RA 7610 can already speak in protecting the children no nga maski parents nila pwede gihapon sila kasuhan. By the teachers. So, yung mga teachers, malikas pa magaling, malikason ba nila ilang mga estudyante. So, kung pagaling na bubuk. So, ano na bang may monitoring? Magsugod mo ka ang edukasyon sa ating eskulahan, hindi sa atong panimalay sa ating eskulahan. So, ano na may monitoring in the DSWD to check on, aside from the DepEd initiative, ano na may monitoring in the DSWD nga mahibawan ang kahintang sa atong mga estudyante o ang mga batasan sa atong mga maestra. Among recall, murag wala pa gyud tay monitoring tool on that one, but we will be happy to partner with DepEd regarding this. Siguro one thing that we can do is to tap our DepEd to check on our children in schools. Kay tinuod gyud na nagyud mga teachers nato karon nga ila habang gi-take advantage ilang authority over our children. So
if we can partner this with DepEd, I'm sure nga minimal na lang gyud dayon ang mga incidents regarding this kay ang mga teachers magud nato, they are under the Department of Education. So dili nato ma diretso ang atong pag-penalize sa ilaha. Unless ang DepEd po, they can also give their own intervention ni ana nga issue. Status sa ato ang child-friendly barangay, do we still have it as of this moment? And if unsa ang mga mechanics ani para kanang ma-qualify ang isa ka barangay na makakuha ani? Kasubo na mo nga nga i-report nga sa karon nga year wala ta nag implement karon sa child friendly nga competition among our cities and municipalities. But last year we did have that one, and I think ang atong na represent nga area to the national nga competition is ang Malaybalay City. So this year, I'm not sure kung unsay rason nga nung wala nato siya na implementar, pero wala gid karon nga tuig. Dunay pa niya kining funding sikin sa tul. O kining abandon o kining neglected. Usay kalainan sa abandon o neglected. O kining usay kalainan sa emotional o psychological abuse. Ang ato ang abandon katong mga bata nga naay mga ginikanan no nagbiya sa iyang anak sa walay igong rason no wa ta kahibalo o wa na niya gibalikan mga minus o isa ka bulan paingon sa isa ka bulan ngadto sa 3 ka bulan. So once ma-refer din sa ato ang ahensya, ato siya consider as abandoned. While ang foundling, ang mga bata nga kinitaan nga wala ta kabalukin sa mga ginikanan, wala ta kabaluon sa ilang pamilya, so ato i-consider foundling. Ang mga bata sa RECC, upon receive nato sa mga bata, atong gatunan no ang iyang circumstances of referral kung anong na-refer siya dinhi. So dili pagkasabton ko ang bata pag-abot sa atoa foundling unya na ay information kay magpapanawagan man mi sa radio. Kung naay mutunga og nakaila sa bata, nakapresent sa iyang birth certificate or nakahatag sa sakto nga ngalan, makonsider na po siya nga abandon kay wala naman nagpakita iyang ginikanan. So among gatunan ang bata unsa ang circumstances nganong nakaabot siya sa center, unsa nga intervention na among ihatag. While ang neglected, nakabalutakin sa iyang ginikanan, asa siya nagpuyo, but gibiyaan siya, gabalikan isa ka semana, mubalik na po iyang mama, ang bata, wala na'y makaon, ang nagpakaon ang silingan. So, muna siyang neglected. Naaya ang ginikanan, panagsanaa, pero wala gi-provide ang basic needs sa bata. Emotionally kibali nga category sa bata, no? Emotionally unsa daw ang difference sa physical and psychological. Ang ato ang manggod ang bata, if in case nga naayahang ginikanan, wala siya gibali-bali, no? Psychological, gi-provide iyang basic needs, pero affection, singa na ang bata feeling neglected, no? Tagaan siya sa iyang mga sa pagkaon. But then ang support ana kung kibali kung ikaw ginikanan nakakaron gitagaan nimo imo na kung pagkaon gibiyaan ra pud nimo siya, provided siya sa basic needs, but ang affection, so emotionally ang bata di siya maka-confine sa feelings o unsa ba karon kinahanglan niya sa iyang support sa parents. So psychologically or emotionally neglected siya, do na ay mga basic needs nga na-provide. Ang psychological o emotional is almost the same na siya. So sa ato ang mga bata dinhi kay tungod 0 to 6 years old siya, wala tay seldom, but atong gibutang din ha kay tungod part sa category nga atong i-cater. Oh, sir. Wait, sir, kaniha katong i-propose lang nga i-reduce ang age to 15. Agikan sa 18 to 15. Doon mo nagpapagin, ato ni Karol. Kaya ang 18, ang babae na rin, pili magbinyok o pili makaputang.
ang kini-reduce sa 10, posible nga kini-siguro, kini-para sa crime. Kini-reduce na ang bata ka kung makasala at the age of 12, pwede siyang masintensyahan. Pero kung nangyari, wala ko nang i-reduce ang pan, kini-reduce ang bata ka 12 para sa o the crime of commission. Muna ako gusto iklaro. Kahit sa bahayo ka, reduce niya ko 18 ka, hindi nakaputar, ang pati nakaminyo. Hindi na ba crime na grabe na crime na minyo. Kasi ang galing mga 12, makapatay na. Pero, ato i-reduce kini. Ako na yung iba na gusto yung propose sa SWD. So, magod sa Republic Act 9344, ang atong bata nga with discernment na nga pwede siya makasuhan is 15-year-old and above, no? Kung karon nag 15 years old siya, karon pa siya, no, ka 15 years old plus 1 day man, no, na siya considered as na siya discernment ana. But kung below 15 below siya, dili siya liable, no, sa mga krimen nga iyahang kaya wala man siya discernment, no. But kung 15 years old and above, so naana siya, pwede siya, muna siya iyahang edad nga pwede siya makasuhan. So far sa pagkakaroon, ang balaod pag idatong gikuan kay tamdan kay wala man tay enhancement or bag-o nga balaod or supplement, no, nga nga i-decrease ang iyahang ang age of kanang naay criminal liability. 48 sexually abused children. Is it for the whole year of 2013 or since last year pa? As of today, muna siya ang number of children nga na-serve, no? Naatay carry over from 2013, dili siya ingon nga in one shot lang, no? Kaya nga ato ang number of months nga ato siyang i-serve din ha, ay ha siya i-discharge if na the intervention na provide is 1 year and 8 months ang sa kaning sa regional kaning sa HG, Home for Girls. Sa mga kawat-kawat mga pero ang kay mga bata na sila. So, kaya itong mga bata na nangawat o kibol sa Misortel, na i-file ng kaso sa taga Misortel. So, asa mo sila karon? Kaya ito na yung ayuda, yung saan mo ninyo sila mo? Kung 15-17, i-assess na siya iyang discernment, no? Naala siya criminal liability. So, ang naamantay LGU, social worker, nga mo handle ana, no? And kung dili nila makaya, mo provide og technical assistance sa atong community-based social worker. If ilahang ma-manage, so naay mga intervention ana, sir. No? Naapa na siya intervention atong social worker. Okay, ma'am. Paglaban. Doon na ba'y kamugi pangkaroon? Mga programa nga makatapos pa sa mga bata ang hirap ang patarisod matapos ito sa paglaban. Kaya gusto pa rin na doon sa tiba ba nga ala ito naglaroon ang tiba nga doon na ba'y mga bata kandila kita bangan. Yes, oo. Ang kini siya nga tema, no, musulod gid siya sa atong programa nga ang Pantawid Pamilyang Pilipino program kay aside ni ana nga naghatag kita og edukasyon or cash grants para sa ilang education og health, kini nagatabang manggod ni siya sa financial nga aspect sa atong mga pamilya kay dili na sila angay nga magkuan pa mabalaka nga dili maka-eskwela ilang anak kay kulang ilang pamasahe anak kay na-provide na siya sa DSWD. So aside ni ana kay gamay ra man gyud kaayo ang 1,400 nga hinabang para sa atong mga pamilya sa Pantawid, no, mo nang gitawag gani nga Pantawid kay pangtawid ra gyud siya. So aside ni ana manggod, once they graduate from Pantawid Pamilya nga programa, they shall be given livelihood, no, through the SWD gihapon. So tagaan sila og mga skills trainings, no, og seed capital para pag maka-start sila og negosyo. Kung maka-concentrate po sila as parents nga mapa-eskwela o mahatagan nila og mayong panlawas ang ilang mga kabatanunan. Okay, thank you. Okay, sir. Para sa media, sa ilang mga publication, especially those using pictures, kung kano saan ipasila ang naong sa bata, kung coverage sa television, kung kano saan nila i-blur ang picture sa bata, palihog na taga-iyo kuan, kaya ano na yung mga ignoranting publications, mga newspaper,
nga ang bata nakakommit to crime, but the picture of the child is so prominent sa publication. So, mas maayon siguro nga DSWD would spearhead an education or an hour or two to educate, inviting media to educate when not to publish pictures of children and when not to mention their name and circumstances of the situation. Yes, noted that so sir no ang atong national office, atong central office, they have just recently released a document for our media practitioners no kung unsay mga guidelines ang buhaton especially concerning our children. So that is one of our projects or activities that should be implemented by our regional offices para makatabang ta sa atong mga media practitioners sa paghimo sa ilahang mga articles o mga pictures nga dili ta makaligis no sa mga katungod sa atong mga kapatanunan. Noted po to sir ang imong suggestion. Thank you. Close sa gana to higayon ato mga bisita siguro pagpahibalo or 2% sa uban pa nga mga topics nga gusto ninyo ikuan samtang aniya ato mga kauban sa media. So first of all, no, we would like to thank the Philippine Information Agency and our friends from the media in coming over so that we shall be updated on sana ang mga kalihukan sa DSWD mahitungod sa atong mga kabatanunan, no, in celebration also of our Children's Month. So our message also to our public is kinahanglan gid nato i-respetar ang mga katungod sa atong mga kabatanunan. We should study unsa ni nga mga balaod kay no one is excused no from ignorance of the law. So kinahanglan gid ta mahibalo kung unsa atong mga katungod sa atong mga kabatanunan, and as parents ato pong tagaan o affection atong mga kabatanunan o guidance no kay ang society, ang family manggod ang first teachers no sa atong mga kabatanunan. So ato kanang responsibility ang atong pag-edukar sa atong mga kabatanunan. Salamat kaayo no sa paghatag og higayon sa amua aron present po ang programa sa DSWD para sa mga kabatanunan nato karon no. O pasalamat po mi sa mga awareness po sa mga tao o pagpakabana no sa mga katungod sa mga bata nato. O hinaot sa kanunay atong maprotektahan ang katungod sa mga bata kay ang mga bata po nato din sa DSWD ato silang gi-aware po sa ilang rights and responsibilities as children. Thank you. So we'd also like to thank DSWD sa ilang pagtugot nga mo bisita mi dinhi karon and to host our talakayan today. So dako sad ato ang nakatunan no sa hinabi nato karon nga gawas sa mga child centers nga ginapasikad sa DSWD ana sa DITay katong modified nga conditional cash transfer for families katong naa sa street. So we hope nga in the future maabot na siya sa mga regional offices. And yes, i-reiterate na to ang call ni Ms. Charmaine kag kabahin sa katong mga respect nga gikinahanglan o pag-amuma nga gikinahanglan sa mga kabatanunan. So we would like to thank Parasat Cable TV, our partner, ug uban pang mga cable TV stations sa Northern Mindanao, ang Radyo ng Bayan. So in behalf of our Regional Director, Ms. Selma D. Oliver, sa atong mga partner sa media, daghan kaayong salamat sa inyong pagtambong karon sa talakayan sa PAA ug hangtod sa sunod na usab nga edisyon. Para malampasan ang mga balakid, nang malaman ang layunin ng buhay, alang-alang sa kinabukasan, para tumanggap at magbigay sa kapwa, ipagbunyi ang mga bata, ang gabay at tagahilom ng hinaharap.